Good afternoon mga bok. Dito tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Meron tayo ngayon dito, NMAX B2. Kakaibang problema yung naranasan ko. First time ko maranasan to. Ayan si Sir, customer natin. Saan mo ako napanood, Sir? Sa YouTube? Sa Facebook. Tapos pinalo ko yung ano mo sa YouTube. Ayun, tapos nga, naghanap si Sir ng gagawa nung ano niya, motor niya. Akala niya nung una ball race. So pagdating niya, akala ko din ball race. Ngayon, upon checking, sabi ko goods pa yung ball race mo. Meron kaming naririnig na alok. Ngayon, chinek ko yung gulong. Yun, sirang-sira na nga yung ano niya, bearing niya. Pero ang problema, hindi namin mahugot yung ehe. Ayan mga boko, naiwan pa tong ehe sa kabilang shock. Ayan. Nakikita nyo yung ehe na doon pa. Kasi, ang dahilan talaga nito, kaya nag-lock yung ehe sa shock. Dahil dito sa ano niya, ito. Meron siyang axle cover. Ayan. Itong axle cover na to, sa sobrang tagal na rin yung hindi nagagalaw to, mapapansin nyo, nag-umido na siya sa loob. May puti-puti. Hanggang loob yan. Hanggang loob nag-umido. Ang tingin ko nangyari dito, yung kabilaan yun mga bok. Nag-umido na yan. Ayan ito. Buti nga ito natanggal namin. Na halos maubos na yung WD-40 ko na isang boteng malaki. Tinulungan na rin ako ni Sir kasi wala naman akong kasama dito. Mag-isa lang ako gumagawa. Ano kami, ginawa ko kasi pinupukpok ko yung ehe. Hindi namin mahugot. Gusto ko na nga sukuan pero nag-try ako. Ang naisip ko, tanggalin namin yung shock ng sabay habang nakakabit yung gulong. Nung tinanggal ko na yung shock ng sabay, yung pinaliguan ko na ng WD-40 tapos ginagano namin yung shock. Kabilaan kami, siya pababa, ako pataas para magkaroon ng play. Nung lumambot na yung play, yun na, dahan-dahan na namin pukpok konti, WD-40, pukpok konti, WD-40, hanggang nahugot na yung isa. Nung nahugot na namin isa, yun, nahugot na namin tong gulong. Kaso itong isa pa, hindi pa rin namin matanggal. Pero gumalaw na ng konti yan. Ayan, no? Hanggang dyan pa rin yung galaw niya. Yan. Pero siguro mamaya bibitaw din yan. Kasi no, ito na yung itsura ng loob ng bearing niya mga boss. Second hand mo ito nabili sir, no? Opo. Second hand daw. Second hand mga boss. Bali pagbili ni sir 2 months ago. Opo, 2 months ago. 2 months ago hindi niya kagad napagawa kasi busy rin sa trabaho niya. Ngayon niya lang napagawa. Pero tingin ko ano pa to, dun pa sa unang may-ari. Oo, kasi nung upon checking daw nila, medyo talagang may konting alog na. Ngayon lang lumakas yung alog. Awareness din sa mga katropa natin dyan, mga kapwa natin nagbomotor dyan. Kung meron kayong rear axle, yung axle cover, yung ganyan, yung nasa may dulo ng axle ng gulong, yung pamporma, ugaliin nyo rin, tanggalin, tapos lagyan nyo ng WD-40, tapos check nyo kung nag-uumido na, yung puti-puti, ayun siya mga buko. Yung iba, nalaglag na dito eh. Yan, parang yung mga puti-puti na yan. Yan yung mga puti na yan, bok. Naglaglagan kanina yan. Kakakutkot. Kinutkot namin, sinaga namin. Dumating si Sir, alas 2. Anong oras na ngayon? 4:15. 2 oras na namin tinitira yan. Magpapalit lang kami ng bearing sa gulong ganong katagal. Papalitan ko to ng bearing ngayon. Tapos, pagpalit na namin ng bearing, yun naman yung tatanggalin ko yung axle na naiwan sa isang shock. Ang ipapalit natin dito mga bok, original Yamaha na bearing. Linisin ko muna to mga bok, tapos kabit natin ng bago, pakita ko sa inyo. Nalinis ko na. Nalinis natin yung mags, yung loob ng paglalagay ng bearing. Yun, natanggal na rin namin yung yung mga bok. Tinulungan din ako ni Sir. Yan, grabing kalawang yan. Kasi ito yung yung bushing sa loob, lilinisin ko pa mamaya yan. Ito yung ilalagay natin mga bok, original na bearing ng Yamaha para matibay talaga. Yan, 6300 yung dulo. Original Yamaha mga bok. Kabit ko muna mga bok ha. Yung yan, yung likod niyan may takip. Ayan o. Yan yung original mga bok. Original, bakal yung takip. Tapos yung likod walang takip kasi ang pwesto niyan mga bok pag ganyan. Nakaharap sa inyo yung may takip. A few inches later. Nagpaano rin pala si Sir, nagparipak na rin ng front shock kasi medyo matagal na nga rin tong hindi pa napaparipak. Nagparipak na si Sir ng front shock sa atin yun. Ganyan tayo mag-repack ng front shock mga bok. Talagang baklas lahat para ang maiiwang langis sa loob, yung bagong langis na. Wala na yung bakas ng lumang langis. Ito yung langis niya mga bok. Maitim na talaga. Tsaka mabaho na rin. Yan.
Tapos, niliha ko lahat nung ano niya, nung pagdadaanan ng axle mamaya, para talagang smooth na. Smooth na yan, nilihan na natin yan. Tapos yung may kalawang yung disc niya, tatry natin lihain din mamaya, baka try natin pabalikin sa dati niyang itsura. Yung magandang kulay niya. Yung mga bok. Ibalik ko lang yung ano mga bok, yung front shock niya. Ito yung gagamitin namin mga bok. Motul Pork Oil Expert. Yan yung gagamitin. Ayan. Baka naman Motul. Kahit isa lang. Yan yung gagamitin natin. Tapos meron tayong sukatan ng langis para sa proper na dami ng langis na malalagay natin sa bawat tube ng pork oil. Meron tayong cylinder na gamit. Higpitan na natin yung bolt sa ilalim ng shock. Meron tayo ngayon dito, torque wrench, Hans torque wrench. Ang higpit ng bolt sa ilalim ng NMAX is 23 Nm. So, sinet na natin sa 23 Nm itong torque wrench. So, ngayon, higpitan na natin. Pag tumunog na tong torque wrench, na yun, na-reach na natin yung 23 Nm. Ayan, narinig yung mga bok. Ayan tumutunog na. Ibig sabihin nun, na-reach na natin 23 Nm. Okay, so bali, tamang higpit na. Ganun lang ulit yung gagawin natin sa kabila. Yan mga bok, ito na, magsasali na tayo ng Motul Pork Oil Expert dito sa cylinder. Sa NMAX, ang recommended ko, 100 ml. Pero pwede nyo laruin yan kung halimbawa gusto nyo pa ng mas matigas, pwede tayo magdagdag ng 105 hanggang 110. Kung gusto natitigasan na mga sa 100, pwede tayo magbawas hanggang 95. Pero ang pinaka-recommended ko talaga, 100 ml. Kumbaga, depende sa customer ko, sa reference nila ng paggamit ng motor, doon tayo nag-a-adjust. Pero may mga customer ako na sawak na sa kanila yung 100 ml. Bulsa-bulsa sa kanila, kaya ito talagang pinaka-best recommended ko na dami ng pork oil, 100 ml. At the same time, pork oil expert. Talagang specific na pork oil. Hindi tayo gumagamit ng engine oil, gear oil sa mga pork oil. Talagang pag sinabing pork oil, para sa front shock. Yung iba kasi gumagamit engine oil, gear oil, may iba pa ako naririnig, tubig. So, hindi akma yun. Tapos na nating maripat, nasara na natin. So, papakita ko sa inyo yung play ngayon. Makikita nyo, hindi ko lang kasi di namin na-videoan yung kanina, pero alam ni Sir yan. Si Sir yung nagbibideo ngayon yung may-ari ng motor. Kanina, sobrang daling ibaba. Tapos pag inaangat ako, parang inahampas niya ako pabalik. Pero ngayon, pinatesting ko na rin kay Sir kanina, nagustuhan niya rin yung resulta. Ngayon, pag binababa ko ngayon, mahirap siya ibaba. Pero pag inaangat ka niya, smooth lang yung angat. Kahit bitawan ko yan, smooth lang. Smooth yung baba, smooth yung balik. Kung dati, ganito yung plane ng shock ni Sir, gumaganon, lumalagotok. Ngayon, parang ganyan na lang yan. Smooth na. Tamang amount ng langis, tamang klase ng langis. Tapos, yung lumang langis na, panis na, pangit na yung, performance, wala na yun. Kasi nilinis muna natin bago natin, ilagay yung bago. Yan mga bro. So, ibabalik na namin ngayon. Binabalik na natin yung shock. So, ang Newton meter na itong ng tornilyo dito sa may tipos, 53 Newton meter, nakaset na yung, natin, torque wrench ng 53 Newton meter. So, higpitan na natin. Gumagamit tayo ng torque wrench para sa proper na higpit. 53 Newton meter mga bok. Pagka na-reach na natin yung 53 Newton meter, may maririnig na tayo na click na sounds na indication na na-reach na natin yung 53. Ayan mga bok. Isa pa. Yan. 53 Newton meter na yan mga bok. Yan mga bok. Nabalik na namin. Yung shock, yung gulong, tapos okay na siya. Nabalik naman namin. Pero sabi ko ay sir, mas maganda palitan na namin itong axle. By next week papalitan namin yan. Pero goods yun, wala naman ng problema. Ko lang yun. Recommendation ko lang yun para talagang sure na hindi na mauulit yung nangyari. Tapos, higpitan na namin ngayon. Gamit pa rin tayo ng torque wrench. Sa manual ni Yamaha, ang higpit nito is 40 Nm. So, nakaset na tayo, 40. Higpitan natin. Pag narinig nyo na yung magic na tunog, okay na yun.
Ayun na. Ayun nga pa. Ayun mga boko. Okay, so na-reach natin 40. Okay na yan. Goods na yan. Hindi na tayo mangangamba na baka lumuwag. Kasi proper yung higpit natin. Okay? Yan mga bok, nandito na tayo sa pag-iigpit ng caliper bolt. Itong dalawa, yung nag-gold sa preno. Ang Newton meter niyan is 35 Newton meter. So, sinit na natin yung torque wrench, 35 Newton meter. Higpitan natin. Okay, 35. Kabila. Ayan. 35 mga bok. Goods na yan. The next day. Alright mga bok, kakatapos lang namin gumawa. Time check, 8:30 na. 6 hours and 30 minutes na rin namin ginawa. Dahil dun nga sa nangyari problema sa, ano, sa gulong tsaka sa axle. Nagpalinis na rin kasi ng panggilid si sir. Ayan. Sir, baba mo nga sir kung meron pang lagotok. Kanina kahit ibaba lang from center stand. Grabe na yung lagotok eh. Ayaw, wala no. Ganda ng play niya yun. Tsaka wala na lagotok. Wala na. Wala na. Ang ganda na rin na play ng shock. Yun. Sir, maraming salamat sa pagdayo, sir. Ha? Salamat din. Grabe. Yan si sir. Dumayo sa atin. From San Bartolome, Novaliches. Medyo malapit lang din dito sa atin, dito sa Lagro. Yan, so mga bok, sana may natutunan tayo sa vlog natin ngayon. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.